graduated at Polytechnic University of the Philippines, Bachelor in Business Technology, major in Business Education. I currently teaching now at Queen Mary Learning Center of Cainta in High School Department. Actually, hindi ko um, pinangarap maging teacher nung una. Pero sa ngayon, nalaman ko kung anong purpose ko, bakit nandito ako sa kalagayan ko as a teacher. Nung una, akala ko ang pagiging guro, matututunan mo basta-basta na lamang. As time goes by, dun ko nalaman sa puso ko na ang pagiging teacher pala, hindi lamang siya dahil sa pinag-aralan mo, kundi nandun yung desire mo makapagturo sa mga bata at alam mo kung ano yung goal mo na matuto yung mga estudyante mo, hindi lang dahil sa yun yung kinuha mong course or dun ka graduate. Sa pagtuturo ko ngayon, na-realize ko na iba yung nag-aaral ka sa panahon ngayon na nagtuturo ka na. Dahil dun sa pinag-aralan mo, sa panahon ngayon, na teacher ka na talaga. Alam mo kung paano i-handle yung mga estudyante mo. K-12 basic education curriculum. Sa panahon ngayon, ito na yung trend when it comes to the education system of high school students lalo na kasi magkakaroon na tayo ng senior high school. Based on my experience now, currently teaching, napapansin ko yung basic education na to na K-12, nakafocus siya dun sa process skills ng estudyante at kung paano nila mai-adapt yung napag-aralan nila doon sa experience nila at kung paano makikita mo sa gawa nila na may natutunan sila. Maganda yung K-12 na ngayon na pinropose ng DepEd kasi nakikita mo kung paano nung estudyante na-apply yung learnings niya. Hindi lang understanding, kundi in practical at saka yung comprehension ng bata. Lalo na ngayon, hindi tayo more on paper and pencil test kasi gumagamit na sila ngayon ng activity, projects, and portfolio na kung saan may kita mo talaga na nagbunga yung mga natutunan ng estudyante hindi lang sa understanding nila, maging dun sa kanilang gawin at may kita mo dun sa mga project at portfolio na ginagamit nila. Sa pagtuturo, mahirap talaga simulan ng klase. As a teacher, lagi tayong may merong motivation na ginagawa. Lalo na kung estudyante mo high school or either nasa college ka. Kasi kung tutuusin, hindi kami nagkakalayo ng edad. Sa mga estudyante, doon nila makikita sa pagpasok pa lang ng teacher, in physical appearance, doon na nila magagawa or iisipin kung paano yung behavior nila inside the classroom. So, kung ako nagsisimula sa klase ko, gusto ko lahat sila maayos. Yung classroom management, dapat nasa mood yung mga estudyante at alam mong yung attention nila nasa iyo. Pag ako nagtuturo, gusto ko sa akin lang sila nakatingin kasi nandun mo makikita na kung ang estudyante nakikinig sa iyo o hindi. Kung darating man yung sitwasyon na nagiging makulit sila or meron silang mga behavior na hindi nila mapigilan dahil minsan hindi naman natin na-sure na ang estudyante laging gising sa panahon ng mga discussion. So, pag mga ganon, gumagawa ako ng paraan katulad ng nagjo-joke ako or nagsisegue ako or minsan naman, mag-iisip ako ng mga current issue or current trend in the society or in the technology world para yung latest issues nakakasabay sila at magigising yung attention nila. At the same time, after that, magsiswitch ulit kami sa discussion. Doon ko naman ipapasok yung discussion kung paano nagkaka-relate. Based on my experiences, syempre, in my 2 years of teaching, nagturo ako sa preschool at ngayon naman sa high school. Hindi ko makakalimutan na experience na nagturo ako sa preschool. Kasi ngayong tunay na teacher na ako, nasa iyo yung kabigatan kung paano matututo yung bata. Sa preschoolers kasi, nandiyan na um, new, new students sila, first time sila, beginner sila. Nandun yung time na meron silang separation anxiety. Dun ko nasubok yung sarili ko kung paano mapapagtagumpayan yung batang iyon.
Sa pagdaan ng panahon, mga first grading, talagang hindi niya pa kinakayang mag-isa sa loob ng classroom. Pero dahil sa dedication namin sa pagtuturo at through prayers, doon namin napatunayan na kaya din pala nung bata at sa loob rin ng classroom matututunan niya kung paano maging independent. Sa panahon ngayon, marunong na siya mag-isa sa classroom at kaya na niya gawin lahat ang nagagawa ng isang tunay na bata at isang estudyante. At actually, nag-top 2 pa siya sa klase. May advice to future educator. Alam natin na sa unang pasok pa lang, pag college ka, hindi mo alam kung dun talaga yung posisyon mo. Or yun ang kalalabasan mo in the future. So, yung mga nagtitake up ng education course ngayon, kailangan isipin nyo na in the future na yun talaga ang para sa inyo. Kung hindi man, dadating yung panahon na marirealize ninyo na yun talaga yung para sa inyo. But through prayers, alam naman natin kung yung isang bagay talaga ay nakalaan para sa atin. Sa education students ngayon, gawin niyo yung pinakamabuti sa pag-aaral. But in the future, pag nakagraduate na kayo, dun niyo mai-a-apply yung tunay na essence nung pinag-aralan ninyo. At dun sa puso niyo malalaman niyo na eto pala ako. Iba pala ang puso pag naging teacher ka na at nakagraduate ka na. So, keep up the good work at isipin natin na hindi lang puro learnings ang kailangan natin ma-impart sa bata. Maging behavior, personality, nasa atin. Kaya tayo yung mga shapers of the future.